Alright guys, may buntag, may gabi, may hapon din ninyo sa inyo. Kung saan man kayo nilalagay ng Panginoon. Meron ako nakita pala rito. Tingnan nyo, ang ICC, according to sa Inquirer, ICC named De La Rosa and Aguirre in Raps versus Duterte. Oh my goodness. Basahin natin yung article. Manila, Philippines, prosecutor of the International Criminal Court, ICC, in The Hague, the Netherlands, mentioned Senator Ronald Bato de la Rosa and former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II in the pre-confirmation brief explaining the specific charges against the detained former President Rodrigo Duterte. The heavily redacted 78 pages briefer did not specifically mention their first names, but they were the only so-named officials in the Duterte administration at the time. The briefer explained that Duterte is facing 3 counts of murder and attempted murder as crime against humanity for making essential contribution. My goodness, 3 counts of murder ang kaso ni Duterte. And then to 49 incidents of killing when he was a Davao City mayor and the Philippine president. Oh my goodness. So 49 incident of killing. He will be persecuted, my goodness. And he has like a 3 counts of murder and also attempted murder. The briefer is actually the redacted version of the documents containing the charges, dated July 4th, that was supposed to have been submitted to the ICC on September 23rd for the hearing on the confirmation of charges against Duterte. So last September 23rd, they have a confirmation hearing para sa kanya. So this is 3 counts of murder and attempted murder and plus 49 incident of killing sa Davao. My goodness. So, bakit nasali si dito? Si Bato tsaka si Aguirre? Because sa time ni President Duterte na siya yung presidente, si De La Rosa yung first na I think police yata siya, director yata siya ng PNP sa Pilipinas. Tapos si Aguirre yun yung parang Secretary of Justice. Nag-collaborate yata sila sa parang push kung anong agenda na gusto ng presidente that time. My goodness. Oh my God. Now tingnan mo yung scenario. Kung mapapalusutan ng warrant of arrest si Aguirre tsaka si Bato. Ngayon senator na si Bato, di ba? Ano kayang mangyayari? Magpapahuli kaya siya? Considering na, oh my goodness, wala pa namang I wish itong mga tontong mga DDS may alam sa mga yung parang yung law sa ibang bansa na akala nila, accustomed kasi sila na yung kultura ng Pilipinas pwedeng dalhin sa ibang bansa. No, hindi. Yung kultura nila ibang-iba. Papatayin ka dito sa utak, psychology. Walang dalaw. Hindi ka pwedeng yung para sa Pilipinas na magdadala ka ng pagkain, pwede. Tapos titirahin mo kung may asawa ka, ganito, ganyan. Wala. Tapos yung kalayaan mo talaga, as in talaga, sunod-sunuran ka sa batas talaga. Walang palakasan, kumbaga. Imaginein mo si Bato. Oh my goodness. Tapos si Aguirre, matanda pa naman na yun. My goodness, magpapahuli. Ang tanong, magpapahuli kaya? Nakikita ko sa news sa Pilipinas, madaldal si Bato maganon masyado. Tapos pag nandyan na, ang tanong, pag nandyan na yung
Warren, magpapahuli ba? Baback upan niya ba yung sinasabi niya palagi? Kasi sabi niya, ready na daw siya eh. Face niya eh. Oh. Tingnan natin kasi karamihan sa mga tao parang ano lang kung naka-experience kayo sa fights, yung mga nagpa-fight sa ring or nagte-training sa mga ganung bagay. I-build up mo yung yung fights, di ba? Dada ka ng dada, pero the moment na yung fights na nandyan, ang lakas na ng kabag ng mo ng heart mo, tapos kasi ilalagay mo na lang lahat ng lines sa isang ring eh. Ilalagay mo lahat eh. Baback upan mo lahat ng sinabi mo. Kapag hindi na back upan mo yung sinabi mo, di ba nakakahiya? Kasi panay ka dada ng dada. Oh, tingnan mo. Kaya ang tanong dyan, papayag ba siya or tatakas ba siya or face niya yung kaso niya. Pero I doubt that ma-face siya kasi imagine mo, ang sarap mo ng buhay mo sa Pilipinas. Nakokontrol mo lahat, yung mga alipores mo na naniniwala sa iyo, quote and quote. Tapos bigla yung mawawala sa isang saglit, ganon. Tapos wala kang control. My goodness, good luck na lang. Pag nalusutan to ng warrant of arrest, my goodness. Galing pala to sa Inquirer ang article nila. So yeah, titingnan natin. Susubaybayan ko yan ha. Kasi nandito na ako eh. Isang gano'n lang bibisita. Tingnan natin. Sige. Peace out, yo!